Yo, what's up mga kabutingting? Yan good day po sa ating lahat mga kabutingting at welcome back sa ating munting channel. Yan mayroon ako ditong nahanap na gagawing stand pan na ang brand nito ay Mikata. Yan Mikata, at sabi ng may-ari sa akin nito, ito daw ay ayaw nang umikot. Pag mga ganito mga kabutingting, minsan inaayawan ko ito pag mga ganito. Pero ngayon hindi ko to aayawan dahil nahirapan ako maghanap ng customer. So try natin itong tignan kung ito ba ay magagawa pa. So bago ko ito kalikutin, yan disclaimer lang, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So yan, wala pa naman akong hinandang gamit mga kabutingting. So ito ay ating kukuha muna tayo ng gamit. Yan, medyo nahirapan tayo ngayon maghanap ng customer mga kabutingting dahil may problema yung aking paa. Yan, ako ay nadisgrasya na hindi maganda na pagka-disgrasya. Ayan, dyan na muna yan. Tapos saksak natin itong power cord. Yan, meron ditong extension dahil minsan na rin ako nakagawa dito dati at sabi ng may-ari okay pa naman daw. Yan, matagal na ako naka-repair dito dati. Yan, labas na rin natin itong ating panghinang. Kung sakaling mayroon tayong hihinangin, mayroon tayong gagamitin. So yan lang muna. So ito yung ating isaksak kung totoo bang hindi umiikot. Ayun, nakapatay naman. So saksak lang natin. Ayan. Tapos yan, pipihitin lang natin ito sa number 1. Ayun, parang gumalaw yung ilisi at may ugong. So hugutin na lang natin diretso. Ayan, mamaya bumigay pa yung motor. So ito ay bago, parang bago pa. Kung makikita nyo, sariwang sariwa pa. So ito ay ating tignan kung malambot ba itong ilisi dahil ayaw umikot. Ayun, matigas. Ayan matigas. So pwedeng ang problema nito ay nag-stack up dahil kung makikita nyo, halos hindi umiikot kung iikot. So yan, bali ibababa ko lang ito. Dito natin sa baba titirahin yan. Ayan, bali tanggalin lang natin ito, itong ilisi. At para matanggal yung ilisi, yan, tanggalin lang natin itong kanyang pan cap. Tapos naku, matigas, sugutin yung kanyang ilisi. Gamit tayo ng side cutter, tutulak natin. Ayun, yan. Ayan, napakatigas, halos hindi maikot. Yan, ikutin mo, Nay. Ito, Nay. Matigas yan, Nay. Hindi halos maikot. Kaya lagyan ng uwing. Hindi, babaklasin natin yan, Nay. Titignan natin kung bakit yan nag-stack up. Kasi para malagyan na rin natin yung kanyang kung sakaling nag-stack up ito, lalagyan lang natin langis. Pero titignan natin kung may tama ba yung bushing nito. The same time, siyempre, yung kanyang foam nito, automatic yan, natutuyo yan pag mga ganito siguro. So lagyan din natin ng langis. So ito'y babaklasin muna natin. At habang ito'y aking babaklasin, yan, kukwentuhan ko muna kayo kung bakit nasabi kong nadisgrasya yung aking paa. Noong Lunes mga kabutingting ay Lunes ng gabi, yan, naghakot ako ng buhangin dahil hindi naman ako pagod. So naghakot ako ng buhangin. Nung naghakot akong habang naghakot ako ng buhangin, ayun, 20 na sako ang hinakot ko. Tapos hindi ko nahakot lahat dahil may nangyari na sa akin nung pang 19 ko nang hakot. Ayun, may nangyari sa akin, may lumagapak dito sa aking bandang ito. Yan, dito may lumagapak dito. Kung makikita nyo, namaga pa nga Kaya pag naglakad ako parang iika-ika. Hirapan ako maglakad. So, dahil ewan ko kung tao ba ang nag-ano sa akin or yung hindi natin nakikita. Yan, tanggalin muna natin ito Naku, matigas ang pagbuwang. Yan, nahihirapan ako maglakad. Kaya ayun, yun yung kwento. Parang nuno sa punso ang tumira sa akin or yung hindi natin nakikita ba. Gabi na rin kasi yun. At pagka lagi naman kasi akong naghahakot doon, pero yun lang yun, ganun, yun lang yung nangyari na yun. Yung time na yun, nung Lunes. Kaya ilang araw din akong walang trabaho. Ngayon naman hindi siya na ako magtrabaho kasi pinilit ko na dahil tawag niyan. Pinilit ko na dahil wala na tayong budget. Kuha mo na ako dito ng paintbrush. Ayan, mayroon na ako ditong paintbrush. So baklasin talaga natin ito lahat. So bago natin baklasin, ayan, pagpagan muna natin. Ayun nga yun, nangyari mga kabutingting. Talaga naman, kaya hindi maganda pag ganun ang
tumira sa akin at yung hindi natin makikita. Kaya malaking sakripisyo o malaking abala sa paghanap buhay pag ganun. Hanggang ngayon eh namaga pa tong aking, ano bang tawag sa Tagalog yan ang dito banay? Burak sa Bisaya ba? Burak. Nay na, burak sa Bisaya ano? Hindi ko alam kung muscle sa bandang paahan o tawag doon. Hindi naman kasi tayo pure Tagalog. Tagalogan lang ako mga kabutingting. Kaya yun. Ilang araw din akong walang hanap buhay. Pangatlo ngayon sana. Pero pinilit ko na. Wala namang budget. Mayroon pa naman tayong pinapaaral. Wala lang akong pinaaral. Ayun, hindi ko na ito ipipilit. Mangutang muna ako sa tindahan. Kasi wala tayong budget. Kaya ito. Nakapaghanap buhay na. Meron akong mga ginawa kanina pero hindi ko binidyo. Hindi mga tawag yan, mga madadali lang kasi yung problema. Ito, binidyo ko na kahit madali lang ang problema nito. Dahil baka mamaya hindi na ako makahanap ng customer. Wala akong i-upload. Kagbuwang na. Ayan, napakaganda pa ng rewind, no? Sa harapan nag-stack up ito. O tingnan natin mamaya kung may problema ba yung bushing. So dito ay yan, nilagyan ko muna ng langis yung kanyang foam dahil tuyong-tuyo. At tingin ko wala pang problema yung kanyang shaft, bushing dito dahil kung makikita nyo rito sa shafting, ayan, napakaganda. Itong kulay itim na ito dahil yan sa uminit ba or sa natuyuan ng langis. Pero pag ganituhin mo siya, wala siyang groove. So ay nag-stack up lang pala ito. Ayan, nag-stack up lang ito mga kabutingting. Dahil napakaganda rin ng ano, tigas. Matigas kahit mayroon ng langis. Yan, tanggalin muna natin ito. Yan. Tapos kuha tayong liha. Lilihain natin, lalabas natin dahil nagsisibo yung dito niya. Kaya siya, ayan o, kahit nilangisan na natin yun dun sa loob. Ayan o, nilangisan na natin yan dyan dito. Ay ganun pa rin o. Hindi siya halos makaikot. Kung lalangisan naman din natin dito, tingnan natin. Ayun. Lumambot na siya pero parang iba yung pagkamalambot niya dahil ano tawag niyan, para para ba siyang may sibo ba, kaya kaya kailangan nating linisan yung shafting at lilihain natin yan. Ayan, meron na ako ditong liha. Ito ay ating lihain para matanggal natin yung kanyang sibo. Yun ang nagiging dahilan kaya nagiging malagkit or hirap siyang umikot dahil sa sibo. Yan lang siguro. So tanggalin natin. Ayan, tapos titignan natin yung bushing niya. Ayan, walang groove. Yan, makikita mo naman kung may groove dahil kikintab yan siya na parang guhit na paganito. Halimbawa ito yung bushing, yan, magkakaroon yan siya ng guhit na paganyan. Makikita mo kahit ano dahil kikintab. Ito wala. Yan o, napakaganda. Kahit dito na lang din natin basihan sa kanyang ihi. Yan, napakaganda. So ibig sabihin ito ay nag-stack up lang. Dahil okay ang motor nito pero ewan ko lang sa capacitor. Ayan, mamaya actual na lang natin. Mataas yung capacitor na nilagay 1.7 pero ayan o, ayan o, 1.7 microfarad. Ewan ko kung bakit mataas, aluminum naman yung gamit. So yan, bali langisan lang natin ito at i-assemble. Yan, nilangisan ko na ng langis din sa foam sa kabila dito, tapos na rin. Kaya ito ay ating i-assemble lang. So nag-stack up lang siguro ito. Yan, malalaman natin mamaya kung yung kanyang kapasitor may problema din dahil babagal naman yan. O yan, malambot na. So ibalik ko lang yung mga tornilyo. Hindi ko na siguro ipakita ipag-assemble nito. Napakadali lang naman. Para nang sa ganun hindi rin haba yung video natin. So ayan, bali nalagay ko na yung tornilyo. Na-assemble ko na. So try muna natin itong i-testing. Patayin muna natin. Ganyan yata ang patay niyan. Yan, saksak ko dito yung power cord. Ayan, umandar na. Number 1 pala. Ayan, mabilis pa ito. Yan, naka number 3 pala. Ayan, number 1. Mabilis pa ito mga kabutingting. Kahit hindi na natin ito palitan ng capacitor. Ayan, hugutin ko lang dito. Okay pa yan ay, okay pa. Nag-stack up lang ito na ay. Yan, ito ay ating ibalik na. Yan, tornilyo natin yung swing arm.
Tugay ko dito na 23 katuig. Pagpagan lang natin ito. Mahirap maghanap ng customer mga kabutingting pag ipaika-ika yung lakad natin. Tapos napakainit pa ng panahon. Hindi naman tayo maghanap ng customer, gutom. Yan, nandito pala tayo sa Barangay Talisay ito na yan, Lower Talisay. Meron na rin akong kaninang ni-repair nga, yun mga dalawang electric pan tapos isang motor ng washing. Yan, nakala ko kasi hindi ko ma-repair. Problema nung washing niya ay nagkakakak. So bago yung kanyang motor na ipinalit, siguro ilang buwan lang yata nagamit ng may-ari. Yan, nagkakakak siya. So akala ko hindi ko ma-repair kaya hindi ko na binidyo yun. Medyo mahirap-hirap pa naman sana yun. Kasi hindi ko nga inakala na ma-repair ko. Ang nagiging problema niya, kaya siya nagkakakak. Mayroong anong tawag dyan? Mayroon siyang nagdikit na dalawang hibla. Ayun. Tapos pinaghiwalay ko lang. Tapos mayroon siyang plastic varnish. Yun ang inilagay namin, sinubukan ko. Bay umano naman. Tawag niyan. Umipiktive naman. Doon sa kay kuya yung may talyer diyan, yung kanyang kotse. Murag kaila man ani mo, ma'am. Ayan, balik tayo dito. Yun palang ginawaan ko dito, doon sa ginawaan kong wash motor mga kabutingting ay kapatid pala nitong may-ari nitong ginagawa ko. Pasensya na hindi ko mapakita yung may-ari dahil mapaul tayo niyan. Yan, ito muna ang ating ilalagay bago yung screen. Yan, Claudio pala ang pangalan nun, Claudio. Ayun. Yun yung problema sa kanyang multicab na CJ? Oo, meron. Yung multicab niya. Yun, yung si Claudio G. Pala. Ito, ikabit muna bago yung screen para mag-lock siya. Ayan. Kaso nawala na rin pala yung niya dito. Ikot-ikot tong kanyang screen dahil wala ng lock. Gagawin na lang natin lalagyan lang natin ito ng screw. Yan, iganyan na lang natin, itagilid or paano ba? Ayan. Kaso hindi maganda. Andali ha. Ilagay muna natin ito tapos tutornilyohan natin yan mamaya para hindi ikot-ikot yung screen. Ayan. Yun yung ginawaan ko dati kanina mga kabutingting, yung kapatid pala ng may-ari nito, si Claudio. Yun. Ayan, tapos lalagyan natin ng tornilyo magkabilaan. Hindi ko na ipakita yung paglagay ng tornilyo dyan. Ayan, bali nalagyan ko siya ng tornilyo para itong kanyang screen hindi siya maikot-ikot. Yan, hindi na ikot-ikot yan. Kung gusto nilang linisan, yan, gamit lang sila ng Phillips screw. Natatanggal lang naman yan, tapos tatanggalin din yung guard lock. So ganun lang. Hindi ko kasi napansin kaagad na walang palang gagawin ko sana, ilalagay lang sana ako ng tornilyo, yung mga katulad ng ginagawa ko, binabahagi ko sa inyo. So kabit lang natin tong ilisi. Ayan, napakalambot na, malambot na siya ikutin at hindi tayo pinahirapan dito sa electric pan na ito. Ayan, linisan ko muna yung screen. Ayan, bali nalinis ko na tong screen or napagpaga na. Hindi ko na pinakita yung pagpagpag, madali lang naman magpagpag. Ayan. Tapos lagay natin itong kanyang switch handle. Ayan, naka number 3 pala. Ayan pala yung number 1. Tapos balik natin itong kanyang knob. Tornilyo lang natin. Ayan. Tapos lagay natin dito. Ayan, ito yung ating higpitan lang. Ayan. Tapos ito yung ating pihitin sa number 1 para pag isaksak ikot na kaagad. So yan, tignan nyo, saksak ko rito yung power cord. Ayan, may ikot na. At may bilis-bilis pa yan mga kabutingting. Number 1 pa yan. Number 1 pa lang yan ay. Lalo na pag number 3. Nalagay natin sa number 2.
Ayan, number 2. Ayan, mabilis na yan ay, lalong bumilis. Lalo na pag nabil, anong hanggang 3 yan, hanggang number 3. Number 2 pa po yan ay. Oo. So ayan, mabilis-bilis na mga kabuting-ting. Number 3. Hindi umiikot yan, ganyan na. Steady lang talaga yan. Ayan yung ginamit ni nanay. Yan si Inting Ayan, may salamin, may ilaw. Kaso yung ating itong isang Hindi, sa palinisan ko yung kahit isang electric fan. sige na. Umiikot naman yun. Sige. Walang problema pag linis lang. So okay na ito mga kabuting-ting. Bale okay na ito. Bale ang problema lang nito ay nag-stack up. Hindi wala tayong pyesa na ipinalit diyan. So dito ko na siguro tapusin yung video natin. Actually mayroon pa namang papalinisan si nanay na electric fan pero hindi ko na i-video 'yon. Hahaba lang yung video natin. So yan. Dito ko na tapusin yung video natin sa araw na ito. At kung nagustuhan nyo itong video na ito, baka pwedeng pa-like at pa-share at higit sa lahat. Kung bago kayong napadpa dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag meron akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabuting-ting. Yan, bye bye na po.